Parte na ng buhay ang stress. Pero masama ba talaga ang stress? Ano nga ba ang nagagawa ng stress sa katawan ng tao? May dalawang main types ng stress, ang acute stress at ang chronic stress. Ang acute stress ay tumatagal lamang sa maikling panahon. Ito ang pagtugon ng katawan sa mga pangyayari tulad ng reaksyon kapag lumilindol, may sunog, at kapag may hinahabol na deadline para sa trabaho. Kapag nararanasan ang acute stress response, tumataas ang cortisol o ang stress hormone, ang adrenaline, at ang iba pang hormone sa katawan na nagpapabilis ng tibok ng puso, nagpapataas ng blood pressure, at nagpapabilis ng paghinga. Ito rin ang tinatawag na fight or flight response ng katawan. Kung tama ang management sa acute stress, may benepisyo ito sa katawan dahil nagsisilbi itong practice para sa isip at katawan para sa mga darating pa na pagsubok o challenges. Pero kung ang acute stress ay makakaapekto sa pamumuhay, maaari itong maging simula ng problema sa mental health o kaya naman ay maging chronic stress. Ang chronic stress naman ay tumatagal ng ilang linggo o buwan at hindi nawawala. Ilan sa maaaring pinagmulan nito ay ang problema sa bahay o sa asawa, financial problems, at problema sa trabaho. Tulad sa acute stress, tumataas din ang cortisol, adrenaline at hormone sa ating katawan. Pero kung palagi at matagal itong nangyayari sa katawan, maaaring magkaroon ng hypertension. Ang mataas na level ng cortisols naman ay nakapagpapataas ng cholesterol level sa dugo at maaaring maging sanhi ng pagbabara ng ugat. Ang epekto ng chronic stress ay makikita rin sa ating balat bilang acne. Isa rin ito sa sanhi ng paglalagas ng buhok, insomnia, madalas na pagsakit ng ulo, pagiging makakalimutin, at pagiging irritable. Isa rin sa dahilan ng pagtaba ang mataas na cortisol level dahil apektado rin ang digestion at ito rin ang dahilan ng stress eating. Sa pagdami ng fat cells ay dumadami rin ang cytokines na bahagi ng immune system. Dahil dito ay hindi nagiging balanse ang immune system function. Ito ay ilan lamang sa mga nagagawa ng stress sa katawan ng tao. Kaya dapat matuto tayo ng stress management. Ilan sa maaaring gawin ay ang pag-exercise, pagtulog ng sapat na oras, pakikipag-usap sa pamilya at kaibigan, at syempre, ang pananalangin. Now you know!